Purihin ang poong mahal sa akin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Ngayon po ay 19 ng Marso, sa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ay sandaling nagpalit ng kulay ng ating altar at tinanggal natin ng tabing ng ating ipinagdiriwang na santo ngayong araw, ang dakilang asawa, kabiyak ng puso ng ating mahal na ina, si San Jose. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang biyaya ni San Jose sa ating simbahan. Alam mo ninyo, taong 1870, idineklara ni Pope Pius IX na si San Jose ay ang patron ng Santa Iglesia, the patron of Universal Church. Pero kung titignan ho natin sa Biblia, kung may mga lalaki tayong tinatawag na, alam mo yung mister ko, yung tatay namin, alam mo yung panganay kong anak na lalaki, alam mo yung boyfriend ko, man of few words. Kaya nga sa bahay, ito daw ang mga mahirap kausap. Yung mga tatay, pag tinanong mo, okay ba? Masaya ka naman? Hindi mo talaga marinig ganang sagot. Kaya siguro tinawag silang man of few words. Pwera na lang sa ibang lalaki na mas madaldal pa sa babae kung minsan. Mas chismoso pa sa babae. Pero ang tunay na lalaki daw, man of few words. Pero kung babalikan natin ang Biblia, sana hindi ako nagkakamali. Sino man sa inyo ang makapagtuturo sa akin sa Biblia, kahit isang salitang sinabi ni San Jose, bibigyan ko ng premyo ngayon. Kaya sabi nila, si Saint Joseph is not a man of few words, but zero word. And yet, tinawag siyang patron of Universal Church. Bakit sa dinami-dami ng mga banal na lalaki, si San Jose ang hinirang at pinili na maging patron ng Santa Iglesia Katolika? Patron saint. Not just ng isang bansa, kundi ng buong Santa Iglesia.
Anong matututunan natin? Sa gitna ng Kwaresma, kinanta natin ng papuri sa Diyos. At mamaya, ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Ano bang halimbawa ni San Jose? Una ay ang pananalig ni San Jose. The faith of Saint Joseph. Kaya nga sabi sa ating ikalawang pagbasa, tayo ay kikilalanin ng Diyos, tayo ay luluwalhatiin ng Diyos, hindi lang dahil sumusunod tayo sa Kanyang utos. Do not be a blind follower. Be a believer. Hindi ka lang sumusunod para hindi ka mapahiya, para lang i-please mo yung ibang tao, susundin mo kahit wala ka namang believe sa Kanya. Kahit hindi ka naniniwalang totoo at tama ang tinuturo niya, susundin mo siya dahil malaki ang utang na loob mo sa Kanya. Dahil kamag-anak mo, dahil kakilala mo, dahil kilala ka. Sabi ni San Jose, manalig tayo, wag lang basta sumunod. Do not be a blind believer. Kaya itong hingin natin kay San Jose, sa ating ebanghelyong narinig ngayon, pinatunayan ni San Jose kung paano siya nanalig sa kalooban ng Diyos. Pakakasalanan niya si Maria, na tagpo ang nagdadalang tao nung panahon ni Maria at Jose. Hindi pwede yon. Kaya nga anong ginagawa ng ibang tao? Naalala ho ninyo, balikan natin ng konti yung ebanghelyo tungkol sa The Good Samaritan. Yung lalaking binugbog, ninakawan, yung dalawang nauna hindi nila hinawakan, parang ngayon lang yan. Ayaw mapagbintangan, ayaw madamay, kaya iniiwasan. Kaya yung nangyari kay Maria, delikado yon. Pag nalaman nilang siya ay nagdadalang tao, pwedeng tumakas si San Jose, ayokong madamay sa'yo. Baka pati ako parusahan, pati ako masira sa mga tao. Pero dahil, anong sabi ng Ebanghelyo? Matuwid na tao na lalaki si San Jose. Hindi nawala yung pagmamahal niya kay Maria. Kaya binalak niyang tahimik na lang nahiwalayan. Kaya sabi nga nila, kung tunay na lalaki ka, hindi ka lang dapat may pananagutan. Huwag kang madaldal pa sa babae. Huwag kang mas marami pang sinasabi sa babae. Yung katahimikan ni San Jose ay katahimikan ng isang taong malalim na nagmamahal. Kaya kung babalikan natin ang kwento ng mga sarili nating tatay, marami sa mga tatay hindi nauunawaan ng mga anak nila. Marami sa mga mister hindi nauunawaan ng misis nila. Pero patuloy na nagmamahal sa kanila. Kaya nga, alam niyo ho kanina, galing kami sa taping ng aming programa sa TV Maria, yung Testimony, yung aming cooking show. Minsan sabi ng nanay ko, kailan ka pa natutong magluto? Sabi ko, ma, panoorin mo ulit, hindi naman ako nagluluto eh. Nangungulit lang ako sa mga guest. Taga-tikim lang ako. Kanina ho, nag-taping kami, abangan ninyo yan, every Saturday ng umaga. May episode kami doon. Ang aming guest kanina, alam nyo, buong episode, lahat ng magagandang nangyayari sa buhay niya, lahat ng mga natutunan niya sa buhay, lahat ng yun ay binabalik niya sa kanyang ama. Sabi niya, alam mo, Father, iba pala kapag tatay ang nagbabagong buhay. Iba kapag tatay ang nagtatawag sa pamilya. Buong angkan ang kasama. Kaya nung natutunan daw ng tatay niyang maglingkod sa Diyos, dala-dala niya ang buong pamilya, ang buong angkan. Kaya nga, nung nalaman ni San Jose nagdadalang tao si Maria, hindi nawala yung pag-ibig niya kay Maria. Sana tayo rin. Kapag may nalalaman tayong kapintasan ng ibang tao, kapag may nalalaman tayong pagkakamali
ng mga kaibigan natin kapag may nakikita tayong kapintasan, kakulangan, kahit kapangitan sa ibang tao, huwag natin pagpiestahan. Hindi Kristiyanong ugali yan. At huwag nating pagtutulungan. Hindi yan pinagpipiestahan. Pinagdadasalan yan na sana isang araw, hindi ikaw ang magkamali. Hindi ikaw ang maging mali. At pangalawang matututunan kay San Jose, katapatan. Alam niyo po, 2 beses natin ginugunita sa isang taon si San Jose. Ngayong March 19, kailan yung pangalawa? May 1. Ngayon, San Jose, ang kabiyak ng puso ni Maria. Sa Mayo, si San Jose ang manggagawa. Tapat si San Jose. Inaalala natin ang kanyang payapang kamatayan ngayong araw din. Alam niyo po bang siya ang patron ng payapang kamatayan? Na si San Jose, naging tapat hanggang dulo. Si San Jose, naging tahimik hanggang dulo. Si San Jose, nagmahal hanggang dulo. Ang kamatayan, hindi kinakatakutan, pinagdadasalan, pinaghahandaan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, napakahalagang biyaya ni San Jose sa buhay nating mga Kristiyano. Na sana kung paano niya ipinagkatiwala sa Diyos ang buhay niya, sana ganun din tayo. Sabi nga nila, kung e-exit din naman tayo sa mundong ito, sana, like Saint Joseph, hindi lang peaceful, graceful. Saint Joseph, asawa ni Maria, patron ng simbahan, patron ng tahimik at payapang kamatayan. Ipanalangin mo kami. Amen.